DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Hoy, Biyernes na tayo ngayon. 14 ng Marso 2025. Swell Day. Friday. Sa ulo ng ating mga balita, dating Pangulong Duterte nasa custody na ng ICC. Itinanggi na wala ito sa detention cell sa The Netherlands. Korte Suprema pinasasagot ang Malacanang sa petition for habeas corpus ng magkapatid na Kitty at Pulong Duterte. Embahada ng Pilipinas sa The Hague, pinuri ng Kamara sa pag-alalay kay dating Pangulong Digong at sa mga kasama nito. Sa mga nagtatanong sino ang nagbayad ng chartered plane na nagdala sa dating Pangulong Digong sa The Hague, ang sagot po ng DILG, Malacanang, Office of the President. Senator Bongo naungusan sa senatorial survey si Erwin Tulfo, pero malungkot kahit tampuan dahil naman sa nangyari sa dating Pangulo. Nawawalang Slovakian tourist sa Boracay Island, natagpo ang patay. Tumatakbong konsehal sa Abra, binaril, patay. Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, bangkay na ng matagpuan ang nawawalang Slovak na babaeng turista sa Boracay Island. Batay sa report ng pulisya, nasa state of decomposition na ang bangkay ng 23 anyos na si Micaela Mikopa nang makita ito sa loob ng abandonadong chapel sa barangay Balabag, Dakong alas 2:19 kahapon. Ayon kay Janil Mariano, 26 anyos at residente ng Boracay, naglalakad siya pa uwi mula sa beach nang mapansin ang masangsang na amoy na kanyang sinuntan hanggang sa mapadpad nga siya sa likod ng chapel. Doon niya nakita ang katawan ng biktima na nakahandusay walang saplot, napangibaba at nakataas ang blouse. Nakasuot pa ng sapatos ang biktima, nakabelt bag, ngunit nawawala rin ang kanyang wallet. May nakita rin tama ng saksak sa kanyang tiyan. Dumating sa Boracay ang dayuhan noong March 1 para dumalo sa kasal ng isang kaibigan habang iniulat na siya'y nawawala naman itong Lunes, March 10. Una nang nagalok ng 50,000 pesos na reward ang mga otoridad sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon kung sino ang nasa likod ng pagpatay, pagnanakaw at hinihinalang panggagahasa sa dayuhan sa Boracay Island. Tawagan natin si General Nick Torre. General Nick, baka po pwedeng mauna ka ho sa pagsasagawa ng masusing investigasyon. Patay ng pagbabarilin ng hindi pa kilalang sospek ang isang kandidato bilang konsihal sa Pilar Abra. Lumalabas sa investigasyon na pauwi na ang biktima na si Melchor Gatmen. Sakay ng kanyang motorsiklo at may kasamang nakaangka sa kanya ng pagbabarilin Dakong alas 5:10 na barangay Dintan. Nagtamo ng tama ng bala sa dibdib ang biktima habang hindi naman nasaktan ang kanyang angkas. Inaalampan ng pulisya kung posibleng may kinalaman sa politika ang motibo ng pananambang. Samantalang wala pang isang oras, isa ring chairman naman ng barangay Bangged Abra, binaril din sa barangay Agtanaw. Nagtamo ng sugat sa binti ang biktimang si Ruben Balubar sa ng barangay Lubong matapos sa mangyaring krimen habang siya naman habang sakay din ng motorsiklo habang pauwi ito ng bahay. Nakuha sa crime scene ang basyo ng kalibre 45 baril. Magandang umaga, Pilipinas! I-report sa kanilang bansa ang Chinese national na nag-viral sa social media dahil sa pananakit sa isang pusa sa Makati City. Nabatid na inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration si Jiang Shan, 32 anyos, sa kanyang bahay sa Barangay Palanan matapos madiskubre na magdadalawang taon ng paso ang kanyang
4-month tourist visa. Unang nag-viral si Jiang Shan matapos siyang makita sa closed circuit television o CCTV footage nang sipain ang isang pusa na pinangalan ng Ken habang siya ay nagja-jogging sa Ayala Triangle Garden noong January 4. Makalipas ang 2 araw, namatay ang pusa dahil sa tinamong liver at gallbladder injuries. Plano ng grupong Cara Philippines na nangangalaga sa mga stray cats sa kasuhan si Jiang ng paglamag sa Philippine Animal Welfare Act. Sumiklab naman ang tensyon sa isang gusali ng BB Sullivan sa EDSA San Juan malapit sa Cambo Crame matapos pasukin ang isang grupo na binubuo ng halos 100 katao. Ayon kay San Juan Police Chief Colonel Deodenis Marmol, tinangkang i-take over ng isang security detail ang nasabing property, bahagi umano ng isang intra-corporate dispute o away sa agawan ng kumpanya. Sa ulat ni Colonel Marmol, tinangay umano ng mga suspect na nakahood at naka-face mask pa ang ilang titulo ng lupa sa boat sa ikatlong palapag ng building bago pa nakapasok ang pulisya. Kwento naman ng head security ng gusala na si Mark Salvado, makikita sa CCTV ang pagpasok ng umano'y mga armadong lalaki sa loob ng gusali. Isa sa kanila ang namukpok pa ng baril sa ulo ng isa niyang kasama. Ayon naman sa abogado ng kumpanya na si Attorney Tina Paras, sinabuyan ng tear gas ang kanilang mga bantay. Patuloy pang investigasyon ng San Juan City Police sa naturang insidente at tiniyak na ang pagroronda sa EDSA San Juan dahil ito'y 2 beses na nagkaroon ng tensyon sa kaparehong dahilan. Hindi kinaya. Ilan lang yan, 6 lang yan. Naka-duty Sir, sabi ng San Juan Police, wala raw mga baril yung mga nag-take over. Meron, nasa CCTV eh. Kita sa CCTV eh. Anong ginawa nila sa baril? Nagpaputok ba? Meron pa nga silang pinuktok na inang security na matanda eh. Oo. Ayun, nasa hospital ngayon. 4 kataong nasawi habang sugatan ang 3 iba pa ng sumiklab naman ng sunog sa kawahuyan sa barangay Longos, Malabon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bahay sa Tangiga Street dakong alas 3:45 na madaling araw. Agad na itinaas sa unang alarma. Alas 6:52 na ng umaga nang maideklarang under control ang sunog. Habang alas 10 na ng umaga, isa-isang nadiskubre ang 4 na bangkay kabilang ang isang 9 na taong gulang na bata at isang 38 anyos na PWD. Nakita sa kanilang ang kanilang mga katawan sa likurang bahagi ng bahay kung saan sila hinihinalang na trap. Nabatid na 6 na pamilya ang tumitira sa nasunog na bahay habang nadamay din dito ang 4 pang katabing bahay. 16 na pamilya ang naapektuhan ng sunog at kasalukuyan muna silang dinala sa Longos Multipurpose Hall at Disaster Building sa Malabon. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may ginoong buhay ito. Ano ba ito? Aga-aga, puro patayan yung ating mga balita. Good news na lang muna tayo. Pinasinayaan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang 2 palapag na socio-civic facility sa Orani, Bataan. Pinaglaanan nito ng 50 million pesos na pondo mula naman sa State Gaming Agency. Pinangunahan ni na PAGCOR Vice President for Corporate Social Responsibility Group Ramon Stephen Villaflor at Orani Mayor Efren Pascual Jr. ang pagpapasinaya sa nasabing pasilidad. Binigyan din ni Villaflor mahalagang papel ng pagbibigay ng PAGCOR ng essential services o mahalagang serbisyo para sa mga taga-Orani, Bataan. Mula ito ay meron pang mga tinapos na mga naunang proyekto. August 2024, isang socio-civic center naman ay ginamit din bilang isang pasilidad ng mga mag-aaral ng Governor Efren Pascual Sr. Orani Integrated Central School. Ay naman kay School Principal Ariel Valencia ng PAGCOR, ang socio-civic center ay magsisilbing pansamantalang solusyon sa problema sa kakulangan ng silid-aralan. 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today ha.
Kunot no ka ba kapag makapit, padikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate. Mud and Sabon on Cotton, gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Bilang bahagi ng kampanya laban sa ilegal na produkto, nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port sa mga warehouse sa Malabon. Nagresulta naman ito ng pagkakakumpiska ng tinatayang 1.2 billion pesos na laga ng ilegal na mga produkto gaya ng disposable vape at mga produktong kinopya mula sa mga branded products na walang tax stamp mula sa Bureau of Internal Revenue. Wala din itong import commodity clearance stickers mula sa Department of Trade and Industry. Sinabi ni District Collector Rizalino Turalma ng MICP, magpapatuloy ang operasyon ng BOC upang mahuli ang mga ilegal na mga produktong itinitinda sa bansa na nagdudulot ng pagkalugi sa mga lehitimong negosyo. Iginit naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, mahalaga ang ginagawang pagbabantay ng ahensya sa mga counterfeit product upang maprotektahan ang mga consumer. Gayon din ang kabanampayan mula sa mga iligal na mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tamang buwis. Inaasahan namang makapagpapalabas ang warrant of seizure and detention para sa mga naturang produkto matapos na isara ang warehouse bunsod ng paglamag sa Customs Modernization and Tariff Act, kaugnay ng Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. 14 makalipas sa alas 4 ng umaga, si Kim Chiu at saka si Bong Navarro na bash ng mga Duterte supporter. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Napagdiskitahan kahapon ng mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sina Kim Chiu at Bong Navarro dahil sa intro nila sa It's Showtime. Gamit na gamit ang terminong deserve sa spills na binasa nila kaugnay sa isang segment nilang Resback 2025. Ang sabi ni Kim, hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Ang masasabi namin, deserve. Wait, hindi pa ako tapos. Deserve niyong rumisbak sa buhay. End of quote. Ang dating sa mga maka-Duterte ay patutsada ito sa dating Pangulong Duterte dahil sa hinaharap niyang paglilitis ngayon sa The Hague, Netherlands. Kaya pinutakti na ng bashing si Kim at may death threats pa siyang natatanggap. Pero sinuportahan din siya ng mga fans niya na kung saan ay nag-trending sa X kahapon ang hashtag na Protect Kim Chiu at all cost. Marami naman ang nakaintindi na walang ibang tinutukoy doon sa binasang spills at wala raw itong patutsada kanino man. Kaya magkakasunod ang post ni Kim Chiu sa kanyang X account na huwag na raw siyang idamay sa mga ganong pagbibintang at issue dahil marami raw siyang pinagkakabalahan lalo na't malapit na ang showing ng pelikula nila ni Paolo Avellino. Pati si Bong Navarro ay napapost tuloy din sa kanyang X account ng spills na binasa niya na ang sabi nito ay binasa nga lang daw niya ang spills at nagtatrabaho lamang daw siya. Love and peace na lang daw sana. Kaya ganun kainit ang mga tao dala na rin sa mainit na isyong ito ng dating Pangulong Duterte. Lahat ay may ibig sabihin, lahat na sinasabi lalo na ang mga kapamilya artist ay may kahulugan sa kanila dahil nga sa tinanggalan ng franchise ang ABS-CBN. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Ang init talaga ho ng mga developments. Lalong-lalo na po kay Mayor Digong, hindi umano makita ng dating Executive Secretary Salvador Bingbong Medjaltea sa detention facility ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa isang panayam, sinabi ni Medjaltea, inaasahan niyang nasa loob ng pasilidad ang dating Pangulo. Kaya dinalaw niya ito pero sinabihan naman na siyang walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. Kwento pa ni Atty. Medjaltea, pinakay umano ng ambulansya si Mayor Digong at binigay nila ang record nito pero hindi alam kung saang ospital dinala. Samantala, nilinaw naman ng ICC na nasa loob ng isang detention facility ang dating presidente. Naka-admit ngayon sa Netherlands pagkatapos na makompleto o na-admit
Pagkatapos na makompleto naman ang medical na pagsusuri sa kanya, bahagi ng standard procedure para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng isang detenido. Nilinaw nga ng International Criminal Court, hindi nawawala ang dating Pangulong Digong. Nasa custody ito ng ICC Detention Center. Ayon sa tagapagsalita ng ICC, sinagawa ang medical check-up sa dating Pangulo matapos siyang ipasok sa detention kahapon. Paliwanag nito, lahat ng suspect na dumarating sa ICC custody at tinitiyak muna ang kanilang kondisyon at kalusugan bilang court standard. Inanunsyo din ng ICC i-aanunsyo lamang ng ICC kung kailan ang schedule appearance ng dating Pangulo sa korte. Inasasagot na ng Korte Suprema sa loob ng 24 oras ang gobyerno sa petisyong inihain naman ni Davao 1st District Congressman Paulo Duterte, Veronica Duterte at Sebastian Duterte. Pinagpapaliwanag ang mga respondent kung bakit hindi dapat magpapalabas ng temporary writ of habeas corpus ang mataas na hukuman. Pinag-isa rin ng korte ang petisyon na inihain ng magkakapatid na Duterte. May kinalaman ang petisyon na ito sa pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Digong Duterte na dinala sa The Hague, Netherlands upang harapin ang kasong crime against humanity na nakahain sa International Criminal Court. At sa mga nagtatanong kung sino hong nagbayad ng chartered plane patungo ho sa The Hague, Netherlands, ay sabi po ng DILG, ito daw po ay binayaran ng Office of the President. Kung yun ho ay personal na pera, hindi ho natin alam. Kung yun ho ay galing naman sa mga taxpayer, hindi rin ho natin alam. Philippine Embassy sa The Hague pinapurihan sa pag-alalay kay dating Pangulong Digong. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa Aris 28. Raymond. Raymond. Pinapurihan ni Senate President Francis T. Escudero ang mga tao ng Philippine Embassy sa The Netherlands. Ito ay sa agarang pagbibigay suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating nito sa International Criminal Court Detention Center. Dinalhan ng pang-winter na damit ang dating Pangulo at iba pa nitong kailangan. Pinatunayan ng mga embassy staff ang kanilang professionalism nang agad dinalhan ng mga pangailangan ng dating Pangulo at kanyang mga kasamahan. Ipinakita ng mga ito ang mga mabubuting pag-uugali ng mga Pilipino na maalaga, marespeto at marunong makipagkapwa-tao. Ito ay sa panguno ni Ambassador Jose Eduardo Malaya III at kanyang mga hard-working embassy staff. Umaasa si Escudero na hindi rin nila pababayaan si Vice President Sara Duterte na dumating na rin sa The Netherlands at iba pang miyembro ng pamilya sa kanilang pagbisita sa dating Pangulo sa The Netherlands. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pinapurihan din ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Congressman Aurelio Don Gonzales ang ibahata ng Pilipinas sa The Hague sa kanilang pag-asiste sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang mga kasama, kabilang si Executive Secretary Salvador Medjaldea. Ayon kay Gonzales, ito ay pagpapakita na ginagawa ng gobyerno ang tungkulin nito na tulungan ang ating mga kababayan. Sinabi ni Gonzales, ang pagkilos na ito ng ating bahada ay nagpapakita ng malasakit ng Administrasyong Marcos at pagsunod sa international humanitarian law. Sinabi pa nito na ang pananatili ng dating Pangulo sa The Hague ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong mailahad ang kanyang panig sa tamang forum kaugnay ng mga kinakaharap nitong akusasyon. Nasa custody na ng International Criminal Court ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpiyansa mga lider na mababang kapulungan ng Kongreso na unti-unti na ring mawawalan takot ng mga may kinalaman sa war on drugs campaign at maaaring lumantad ang mga ito upang ilahad din ang kanilang nalalaman. Sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Pipa ng La Union na ang dating mga takot magsalita maaaring magkaroon ngayon ng lakas ng loob upang tumistigo laban sa dating Pangulo at mga kaalihan nito. Idinagdag pa ni Ortega na ang pangunahing layunin ng kaso ay ang pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Pinunto naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bungalon na limitado ang mga naunang pagsisikap na maimbestigahan ang madugong giyera kontra illegal drugs ng Administrasyong Duterte, kaya't maraming biktima ang nawala ng pagkakataong makamit ang hustisya.
Naniniwala din ang dalawang leader ng Kamara de Representantes na dapat napatawan ng parusa si Attorney Raul Ambino kaugnay ng pagpapakalat ito ng fake news na naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO laban naman sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang live stream coverage noong Martes, sinabi ni Lambino na naglabas na ang Korte Suprema ng TRO upang handangan ang pagpapatupad ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Mayor Digong. Binigyan diin ni House Assistant Majority Leader Jay Kong-hun may tungkulin ng abogado na pangibabawi ng katotohanan kaya dapat itong managot kung sila ang pinagmula ng maling impormasyon. Matatandaang sinabi naman ng Korte Suprema hindi ito naglabas ng TRO sa inihaing petisyon ng kampo ni Mayor Digong at saka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naglalayong mapigilan ang implementasyon ng warrant of arrest. Naniniwala naman si PDP Laban Senatorial Candidate Attorney Raul Ambino na gusto ng kasalukuyang administrasyon mawala ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa political equation. Ito naman ang sinabi ni Lambino sa Bakit Ikaw DZRH job interview kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity. Para kay Lambino, maliwanag na political persecution ang nangyayari dahil naisumano ng mga kalaban sa politika mawala ng ulo ang oposisyon para mag-collapse ito. Persecution. Maliwanag na gusto nilang matanggal ang isang Digong Duterte dito sa political equation na nangyayari ngayon. Iyan talaga maliwanag na siguro gusto nila. Tanggalan natin yung ulo, yung opposition. Ang PDP Laban, pag natanggal natin yan, magkukulaps na yan. Bukod pa rito, tinawag din ang abogado na kidnapping umano, illegal arrest at arbitrary detention ang ginawa sa dating presidente. It is kidnapping, it is illegal arrest, arbitrary detention, and kidnapping ang nangyari. Kasi inapuran nila Hindi nila dinala sa korte dito sa Pilipinas para protektahan yung karapatan ng isang aarestuin o inaresto na. Maliwanag yan sa Article 59 ng Rome Statute of International. Pinantano mo noon ni dating Pangulong Digong si CIDG Director Major General Nicolas Torres sa gitna ng pag-aresto sa kanya. Ito ang binahagi ni Torres sa isang live discussion sa Malacanang kung saan ikinuwento niya ang kanyang karanasan sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Ayon kay Torres, bukod sa pagbabanta ni Mayor Digong, inulak pa siya ng common law wife ni Mayor Digong na si Hanileta at minura pa umano siya ng anak nitong si Kitty Duterte. Sa kabila nito, para kay Torres, kaya niyang palapasin ang mga ito. Physical po ay itinulok ako ni Hanelet. Tinabig niya ako. At malakas ang pagkatabig niya. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. At mismong si Presidente Duterte ay niremind niya ako, magre-retire ako. At aasuntuhin ako ng kanyang mga anak at ang kanyang mga kamag-anak after my retirement, even before my retirement. Tinrete niya ako. But everything is okay lang yan. Makapal ang ating balat at yan ay kayang-kaya nating palampasin yan. Lasing sa kapangyarihan at mayabang. Ganito naman inilarawan ni Senator Ronald Bato de la Rosa si CIDG Director Major General Nicolas Torre matapos nitong isilbi ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Mayor Digong. Kasunod din ito ng pagkalat ng video sa social media kung saan sinabi ni Torre na hihilahin ko yan kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente. Iginiit ni De La Rosa pwede namang kausapin ng matino at mahinahon ang dating presidente at hindi kinakailangang idaan sa power tripping. Lasing siya sa kapangyarihan. Very high siya sa power. Lasing siya sa kapangyarihan. Yan ang totoo. Kasi kung pulis ka, regular na performance ang duty mo, kaharap mo, former president, alam kong pwede mo siyang kausapin ng matino na mahinahon. Hindi mo idadaan sa ganon na power tripping na para bang sinasaywar mo pa yung tao na hilain ko yan. Ang yabang mo. Kakasuhan ng isang babaeng tauhan ng Special Action Force ang common law wife ng dating Pangulong Digong na si Hanileta Bansenia. Ito naman ang sinabi ng PNP spokesperson na si Police Brigadier General Jean Pajardo matapos na kumpirmahin. Nagtamo ng bukol sa noo ang nasabing sub-personal ang pukpukin umano ni Abansenia ng cellphone sa kasagsagan ng pag-aresto sa dating presidente. Ayon kay Pajardo, bagamat nakalabas na ng ospital ang sub-personal, desidido naman ito magsampa ng direct assault case laban kay Abansenia. Wala pong nasaktan doon, for the record po, sa side po nila. Wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanya.
na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayong mga video na magpapatunay na pinukpok po ni Miss Hanilet yung isang pulis po natin na babae na sila po ang nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at doon po sa kanilang anak. Una nang iginiit ng Philippine National Police, walang nalabag na protocol ang mga arresting officer sa pangunguna ni CIDG Chief Major General Nick Torre sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Pinabulaan din ang pambansang pulisya ang ulat na nagbitiw umano ang ilan sa kanang mga tauhan nito kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon sa PNP spokesperson si Police Brigadier General Jean Pajardo, wala silang natanggap na ulat na may nag-resign sa kanilang hanay. Sa katunayan, nadiskubre pa umano nila ang ilan sa mga nag-post sa social media at nagsabing aalis sila sa PNP ay hindi naman pala totoong pulis. Dalawa mo ng profile ang natukoy ng Anti-Cybercrime Group bilang peking pulis kaya't pinag-aaralan na rin ng PNP ang mga reklamo sa mga ito. Aminado naman si Pajardo na may mga pulis na may sariling opinyon sa politika pero hindi umano ito dapat i-post sa social media. Sa kabila nito, utosan niya ng PNP Chief Police General Romel Marbil, huwag nang parusahan ang mga nabanggit na tauhan at patuloy na lamang silang paalalahanan. But in airing these views po, now while you're inside the PNP, short of saying you are being partisans already, non-partisans already, and then hindi po yun sa tingin namin tama po. But if you will ask me kung there will be some sanctions, kausap po kanina si Chief PNP before proceeding here, and sabi niya, let us just remind our people. Itinanggi din ng Philippine National Police spokesperson na si Jean Pajardo na naiyak ang ilang pulis habang inaaresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng ilang ara o ilang larawan sa social media kung saan makikita ang tila umiiyak, nakayuko at pinupunasan ng luha ng mga pulis na kasama sa mga umaresto. Paliwanag ni Pajardo, pawis ang kanilang pinupunasan, hindi luha. Bukod kasi niya sa tensyonado ng sitwasyon, napakainit pa ng lugar dahil sa dami ng tao at ng mga pulis na naka-full uniform pa. You can believe whatever you want to believe, sir. We were there. Sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang init, ang daming tao. Imagine niyo, sir, yung mga suot ng mga pulis natin, naka-camouflage, naka-lousy cap, grabe yung pawis. Ako nga, nagpalit pa po ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng SAF. Hindi sa, we don't want to discredit po yung nag-post po nun. Ang pagpapawis, ang pagpunas po ng pawis ay they're just making it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So, pawis hindi. Yes. Nanindigan naman ang National Bureau of Investigation na walang pagkakamali ang pulisya sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Itong iginiit ng NBI Director na si Jaime Santiago kasunod ng lumutang na issue na wala umanong hawak na pisikal na kopya ang mga otoridad ng arestuhin ng dating Pangulo. Paliwanag ni Jimmy Santiago na pwedeng dati rin pong huwes, isang abogado, pwedeng arestuhin ng police officer ang isang individual kahit wala itong dalang kopya ng warrant basta't natitiyak ng police na meron itong warrant of arrest at ipapakita na lamang sa opisina. Alam ko na itong tao na to ay wanted for murder. May warrant of arrest. Nakita ko, hindi ko dala yung warrant. Pwede ko siyang damputin. Being a police officer, dalhin ko siya sa presinto, magnanawangan siya. May warrant ka, may warrant siya. Doon tayo sa opisina, papakita ko sa'yo. Pagdating sa opisina, isang pal mo sa kanya yung warrant of arrest. Kinumpirma naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na sinagot nga ng Office of the President, hindi Vice President. Sinagot ng Office of the President ang bayad sa aeroplano na naglipad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong the Netherlands. Yan man hindi binanggit ni Remulla kung sino ang nagmamay-ari ng private jet na may tail number RPC5219. Hindi ito isinapubliko kung magkano ang bayad sa naturang chartered flight. Noong Martes ng gabi, sinakay sa isang private plane ang dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea matapos isalbi sa kanyang warrant of arrest sa kasong Crimes Against Humanity. Dinala ang dating Pangulo sa The Hague, the Netherlands at lumapag ang aeroplanong sinakyan nito alas 11:30 ng Miyerkules na gabi na i-turn over siya sa kustudiya ng International Criminal Court o ICC kalaunan.
Ang ICC ho kasi wala din ho talagang pera ngayon dahil tinanggalan ho sila ni President Trump ng pondo. O, di ba? Ikasama sila doon sa mga tinanggalan ng pondo ng federal government ng Amerika. Kung magkano yon at kung saan ho nanggaling yung pondong ginastos para ho sa pagpapalipad o paglipad ng isang private jet na kinalululanan ng dating Pangulo, siguro yun ay itatanong natin sa mga susunod na araw. Magkano at yun ba ay galing sa buwis ng bayan? Napaulat na rin sa bahay naman ang dating Pangulong Digong sa Davao City. Fake news ayon naman sa DCPO. Detalye na balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Ayong buntag usab Kuyang Angel, matapos naglabasan ng mga reaksyon sa post sa iba't ibang Facebook account ng mga Davaoeños kung saan naglabas sila ng kanilang mga sama ng loob nang mabasa ang mga post sa ilang FB account ng media personality sa Davao City na may ikakasang raid sa bahay mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte, kasama pa ang bahay ni Vice President Sara Duterte at Davao City Mayor Basti Duterte. Sa mga naglabasa na reaksyon ng mga Davaoeño, kadalasan sinasabi nila na sobra na ang ginagawa ng Marcos administration sa pamilyang Duterte sa pag-aakalang totoo ang nasabing post. Kaya nilinaw ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na walang katotohanan ang balitang magkakaroon ng raid sa tahanan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa ni Major De La Rey, kung mayroong police presence malapit sa bahay ng mga Duterte, ito ay para lamang sa seguridad o police visibility. Samantala, sinabi rin ng spokesperson ng Davao City Police Office, si Police Captain Hazel Caballero Tuazon, na fake news ang nasabing balitang pag-raid sa bahay ni FPRRD. May panawagan naman ang ating kapulisan sa mga mag-post ng unverified information na bago ito i-post, magtanong muna sa mga right agency para hindi makakreate ng pangamba sa mga netizen. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, June Soter. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya, 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, eto na muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 28,000 pesos. Wala. Hindi na ako magbibigyan muna ng clue. Actually, nakuha na po. Muntik-muntik ka na. Magtagpo na lang kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Ito ha, masagot ho ninyo, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Basta isang item na hinahanap po natin, sabi ko nga sa inyo, from day 1 pa lamang, ito po ay tawag dito, plastic na upuan na pwede nyong gamitin habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Magandang umaga, Pilipinas! Record high ang foot traffic o bilang ng mga taong nagtungo sa SM Supermall nitong nakaraang taon umabot ng 5.2 milyon. Sa record ng SM Prime Holdings, mas mataas ito ng 6% kumpara sa 4.9 milyon na naitala noong 2023. Para naman kay SM Supermall President Steven Tan, sumasalamin ang datos sa tiwala sa kanila at loyalty ng mga shoppers, magandang partnership sa kanilang mga tenants at tanda din ang gumagandang ekonomiya. Sa katunayan, noong 2024 nasa 22,579 ang kanilang tenant stores at 70% sa mga ito'y binubuo ng mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Dahilan parang SM stores ay tinaguri ang pinakamalaking marketplace ng mga MSME sa buong bansa. Ayan ha. Kaya lang wala pa yata wala pang store ng SM ng ng tangerine chocolate.
Wala pa, wala akong nababalitaan. Online po pwede para kayo umorder, ha? Ang Tangerine Chocolate po naman ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Aba, Dr. Helen Tan, siguro kinakailangan maglagay ka na ng outlet sa mga SM. Sa tulong po nito ko, Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng sarili ng brand ng tsokolate. Tangerine Chocolate. 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available po yan sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. May mahigit 10 variants po ito, ha. Ng mga raw material po naman ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Higit naman sa 200 kabahayan sa Pilar, Sorsogon ang tinupok ng sunog. Detalye ng balita mula kay RH18, Roel Saldico. Diyos marahay nga aga, Roel. Tinatayang aabot naman sa 200 na po ang kabuuan ng bilang ng mga kabahayan sa Barangay Panuyo sa bayan ng Pilar sa lalawigan ng Sorsogon. Aga na po matapos itong tupukin na nangyaring sunog pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, umabot naman sa ikatlong alarma aga sunog at mabilis nitong kumalat dahil na rin sa gawa ang mga bahay ng mga light materials at tabi-tabi pa aga mga ito. Kinakailangan rin ng tulong ang mga bumbero sa mga karatig bayan upang mapula aga sunog ng tumagal na halos higit 2 oras bago mapula. Karamihan sa mga residente ay walang naisalbang mga gamit na kung saan ito ay humingi na ng tulong upang makabangon. Sa Taladag Bureau of Protection, mabot naman sa 316 pamilya ang apektado ng sunog na kasalukuyang namamalagi naman sa elementary school ng Taurang Bayan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nagyari ng sunog. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Mabalos sa Roel. Ay, naku, sunod-sunod ang sunog. Dito din sa may bandang Zambales, wala pa tayong update kung ano na yung nangyari doon. Nanguna naman si Senator Bongo ng PDP laban sa pinakahuling senatorial survey ng Social Weather Station. Nakakakuha si Senator Go ng 58.1 vote preferences habang si Congressman Erwin Tulfo ay 56.6% vote preference. Dahil upang maging statistically tied na sila sa una at ikalawang pwesto. Pangatlo sa survey, si dating Senador Tito Soto, nakakuha ng 49%. Pang-apat naman si Senator Bong Revilla Jr., 46.1%. Pang-lima si Senator Bato de la Rosa na may 44.3%. Pang-anim ang TV host na si Willie Revillame na may 42.3%. Pasok din sa top 12 si Ben Tulfo, 40.7%, dating Senator Manny Pacquiao 39.9%, Senator Lito Lapid 39.4%, Makati Mayor Abby Binay 37.6%. Mas mataas pa si Mayor Abby kay Senator P. Cayetano na may 37.5%, Congresswoman Camille Villar na may 36.6% at dating Senator Ping Lacson na may 35.8%. Isinagawa ang Pulse Asia Survey noong February 20 hanggang 26 na may 2,400 respondents at may margin of error na plus-minus 2% at 95% confidence level. Hindi naman nagpatinag ang re-electionist na si Senator Lito Lapid sa paglilibot sa mga probinsya ng Northern Samar at Samar nitong Martes kahit na umuulan. Unang nag-motorcade si Senator Tolitz na tumatakbo sa kanyang ika-4 na termino sa Senado sa Katarman at Lope de Vega, Northern Samar. Matapos ito, nag-ikot din si Senator Lapid sa Calbayog City, San Margarita at Gandara. Bagamat inabot ng gabi sa pag-ikot sa Catbalogan City, Samar, nagtiyaga namang naghintay ang mga tao na gustong makita si Senator Lapid. Labis naman ang pagpapasalamat ng senador sa mga taga-Northern Samar at Samar provinces sa mainit na pagtanggap sa kanya. Sa kanyang pagpunta naman sa 2 probinsya ng Samar, nakipagkita din si Senator Lapid kay Northern Governor
Edwin Ongchuan, Samar Vice Governor Arnold Tan, Samar First District Representative Jimboy Tan, Calbayog City Mayor Monmon Uy at Santa Margarita Mayor Felix Mangonoron. Maganda umaga, Pilipinas! Top 4 most wanted person naman sa provincial level, may kasong rape ito na aresto ng PNP Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nasa korte ang nasa talaan ng top 4 most wanted person sa provincial level na may kasong rape ang matagumpay na nasa korte sa barangay Palanginan, Iba, Zambales. Ang operasyon ay isinagawa ng pinagsanib puwersa ng Provincial Intelligence Unit sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Crisanto Leva kasama ang Iba PNP, Candelaria PNP, Zambales PNP, Regional Intelligence Unit Team at First Time FC. Sa ilalim ito ng kautusan ni Police Colonel Benjamin Ariola, acting PD na Zambales. Ibinaba ang naturang warrant of arrest ng akusado noong pang January 28, 2025 na walang inirekomendang piyansa at nito lamang naisilbi ang naturang warrant of arrest sa akusado matapos positibo ang pinagtataguan nito. Kasalukuyang nakakulong na ang akusado sa Iba Municipal Police Station habang pinoproseso ang kanyang dokumentasyon at tamang disposisyon. Nagpapasalamat naman si PD Ariola sa lahat ng nakipagtulungan at nagbigay impormasyon upang mahuli ang pinaghahanap ng batas na sospek. Danny Kumilang, RS37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. May pabakikayungan sa ating mga kababayan sa Pampanga. Sa mga may lakad dyan, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households, ha. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga kumadrona, ha. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, Major Transport Group sa Pilipinas nagbigay ng suporta kay Yorme Isko at Chi Atienza. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuya Angel, nakuha ni Mayor Candidate Francisco Isko Moreno de Bagoso ang suporta ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o PEDUDAP para sa nalalapit na 2025 midterm election. Hindi lamang si Dumagoso para sa pagka-mayor ang sinuportahan ng Pangunahing Transport Group, kundi pati na rin ang kanyang running mate na si Chi Atienza para sa pagka-vice mayor at ang buong slate ng kanyang mga kandidato para sa mga kongresista at konsehal sa 6 na distrito ng Maynila. Sa isang panayam, binanggit ni PEDUDAP President Rodelio Soto ang malakas na pamumuno, mabuting pamamahala at dedikasyon sa serbisyo publiko ni Dumagoso ang mga dahilan ng kanilang suporta. Pinuna rin ni Soto ang kasalukuyang administrasyon ng gobyerno ng lungsod ng Manila na nawala ang gobyerno sa labat ang traffic sa kanto, ang Divisoria, naging dugyot at ang buong Maynila. Pinuri rin ni Soto ang hands-on na pamamahala ni Dumagoso at inalala kung paano personal na tinitiyak ng dating alkalde ang kaayusan at kaligtasan sa Maynila kahit sa mga hating gabi. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Tinawag namang fake news ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List ang alegasyon na siyang gumalaw sa pondo na nakalaan para naman sa unang distrito ng Albay. Inamon din ni Bongalon ang nag-aakusa sa kanya na si Tabaco City Mayor Cristel Lagman maglabas ng ebidensya upang patunayan ang alegasyon na isa niyang malinaw na pamumulitika. Ayon kay Lagman, sina Bongalon at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang naglipat ang pondong nakalaan sa unang distrito ng Albay patungo sa mga proyektong pabor sa mga ari-arian ng pamilya Ko.
Yan ay question din ni Bungalon ang timing ng paglabas ng paratang dahil ilang buwan na umano mula nang maisa publiko ang 2025 General Appropriations Act. Subalit ngayon lamang ito nagsagawa ng akusasyon. Binigyan din pa ng mababatas na dapat sana dumaan sa tamang proseso ang mga nagdududa sa budget sa halip na maglabas ng mga paratang na wala namang pruweba. Sinabi pa ni Bungalon ang yumaong Albay representative na si Edsel Lagman na dumalo sa deliberasyon ng budget ay hindi kailanman kinestyon ang alokasyon para sa naturang distrito. Naungusan na nga ni Senator Bongo si Congressman Erwin Tulfo matapos na manguna sa Pulse Asia Senatorial Survey na isinagawa nitong Pebrero. Sa nasabing senatorial preference survey ng Pulse Asia, nakuha ni Senator Go ang 58.1% preference habang pumangalawa sa kanya si Tulfo na nakakuha ng 56.6%. Todo pasasalamat si Senator Go sa patuloy na suporta sa kanya ng publiko, ngunit kahit top 1 daw siya, sobrang lungkot naman ang kanyang nararamdaman dahil sa nangyari sa dating Pangulong Digong na itinuturing niyang tatay. Binigyan din pa nito na ang tiwala at suporta na ibinibigay sa kanya ang nagsisilbi ngayong lakas at inspirasyon upang gawin kung anong tama, isulong ang interes at ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, personal lamang ipinarating o ipararating ni Senator Amy Marcos ang kanyang suporta sa mga kababaihan ng Camarines Sur kasabay ng kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng Women's Month. Bitbit ni Senator Amy ang kanyang advokasya para sa inklusibong mga programang sumusuporta sa kababaihan, lalong-lalo na sa mga nasa grassroots level. Kabilang sa mga advokasya ng senador ang pagpapalawak ng access sa kabuhayan at skills trainees program para mapalakas ang kababaihan, magkaroon ng kakayahang kumita at masuportahan ang kanilang pamilya. Isinusulong niya ang pinalakas na suporta sa mental health at wellness program para sa sektor, lalong-lalo na sa mga solo parent, mga kababaihang manggagawa at mga biktima ng karahasan. Sinabi pa ni Senator Marcos, hindi lang basta selebrasyon ng buwan ng kababaihan, ito'y paalala rin na may mahalagang papel ang bawat Pilipino sa paghubog ng ating lipunan. Nagbigay din ng garantiya ang senadora na patuloy niya tutulak ang konkretong solusyon upang mapalakas ang mga Bicolana at ang bawat Pilipina saan mang panig ng mundo. Umaga, Pilipinas! Alas 4:50, tax amnesty ipatutupad naman sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, mahupay nga agad Jimmy. Real property tax amnesty pinapatupad sa lungsod ng Tacloban sa mga real property tax owners na mga masasabing delinquent. Ito ang sinabi ng Tacloban City Treasurer's Officer Jennifer Gay sa isang panayam. Tulong na rin ito ng City Government ng Tacloban sa may mga ari ng real property na hindi nakakapagbayad ng buwis. Hanggang sa Hunyo sa kasalukuyang ang panahon na dapat ayusin nito ang bayaran sa City Treasurer's Office at ang penalty surcharges ay tatanggalin na. Ang mga buwis na mabayaran ay bibigyan sila ng panahon na mabayaran na dahan-dahan hanggang sa Hunyo sa taong 2026. Kaya dapat samantalahin ng mga real property tax o real property owners ang pagkakataon na mayroong real property tax amnesty sa ngayon. Nabatid na marami ang mga real property owners ang matatawag sa Tacloban na mga delinquent o hindi nagbabayad ng buwis. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat Jimmy. 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactoserine plasma. Ito ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwenteng kutsero, hindi po testimonial. Human clinical trial. Kaya nga sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda din na isang oras bago matulog, 2 kapsula ang inumin para ma-enjoy natin ang mga benefits ng Ultabayo. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactoserine plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, pinagaganap po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo natutulog, kaya't napapalakas po nitong balik ang ating immunity. Natutulungan din po tayong magkaroon ng magandang tulog para malabanan ng puyat, pagod at stress. Ang
Ultamayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga concerns, mag-text lamang po sa 0917-110-6580 para po masagot yung inyong mga katanungan ng ating mga medical experts. Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ang mahalagang paalala, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Da Umaga, Pilipinas! Batang magsasaka sa Katarman, Northern Samar napili na mag-aral sa Taiwan para sa modernong pagsasaka. Magaling! Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning! Isang batang magsasaka naman mula sa barangay Sumuhi, bayan ng Katarman, Northern Samar na kinilala na si Alberto Tunog Aguilando, 27 taong gulang, ang napili na isa sa 8 sa mga batang magsasaka sa Northern Samar na mapapabilang ngayon sa ika-6 na batch ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan. Ito ay anak ng isang magsasaka ng pangunahing hanap buhay ang pagtatanim ng palay, saging, kamote, gulay at abaka. Sa report ng Katarman Information Office, sumali ito sa internship at pumasa sa pagsusulit sa pangalawang pagkakataon ng kanyang pagsubok. Sa Taiwan, mag-aaral si Alberto sa moderno na paraan ng pagsasaka sa loob ng 11 buwan. Nagpahayag naman ng suporta Municipal Youth Development Council at Municipal Agriculture Office ng Katarman. Ang nasabing internship program ay partnership program ito ng Manila Economic at Cultural Office at Taipei Economic at Cultural Office sa pamamagitan ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute sa Pilipinas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Ay teka muna, si Romy Gonzales may report dahil kahapon nabanggit ni Freddy Pajardo na nakaupo na yung yung first councilor at saka second councilor bilang mayor at vice mayor ng Urdaneta, Pangasinan. Naibag na bigat Romy Gonzales sa RH41. Higit na sa 3 buwan, subalit sa tuloy na binabaliwala at nagmamatagas pa rin si Urdaneta City Mayor Julio Paraino III at Vice Mayor Jerry Paraino sa itinataw na tig-1 taong suspensyon ng Office of the President. May kaugnay ito sa kasong grave misconduct at grave abuse of authority laban sa magpinsang opisyal. Sa katunayan, ay nagpalabas pa nga ng Executive Order number 2025-05 si Mayor Julio Paraino noong araw ng Lunes, March 10, 2025, na nagsususpindi ng face-to-face classes sa pampubliko at pribadong parlan sa Urdaneta City mula March 11 hanggang March 14 dahil sa nararasang matinding init ng panahon. Kamakailan lamang ay nangako rin si DLE Secretary Juanito Remulla na resolbahin niya sa loob ng 10 araw ang patuloy na pagmamatigas at hindi pagtalimas ni na Mayor Julio Paraino at Vice Mayor Jimmy Paraino. Sa kabila nito ay wala pa Secretary Remulla kung may resulta na ibigin nitong taning para pababayin sa pwesto ang magpinsang Paraino. Inabisuan din ni Remulla una ang Commission on Audit at Land Bank na wag iganang ang dokumento at transaksyon na lalagdaan ni Mayor Rami Paraino III. Ito si RH41, Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Secretary John Beck. Ano na? parang hindi ka kinikilala nung magpinsang mayor at vice mayor dyan ho sa Urdaneta. Alato. Kulang sa hulog. Puro amba. Naniniwala naman ang mga leader ng Kamara de Representantes hindi magtatagal. Haharap na rin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court kaugnay ng kanyang partisipasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte kung saan libo-libo ang nasawi. Ang pahayag ay galing kay House Majority o Assistant Majority Leader Jude Asidre. At sinabi itong posibleng ipag-utos na rin ng ICC ang paghuli kay Senator Bato kasunod ang pag-aresto sa dating Pangulong Digong.
Sumangayon naman si Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union na nagpahiwatig din na ang mga nagaganap sa ICC ay nagpapakita na maaaring sumunod na ang mga warrant para sa iba pang mga respondent. Samantala, ginit naman ni House Assistant Majority Leader Jean Bungalon, mahalaga na igalang ang proseso sa batas. Inekusyon ni Ortega ang biglang pagkawala naman ni De La Rosa, lalo't nating tahasan nagsasabi itong handa siyang harapin ang ICC. Pero lumabas na rin si Senator Bato, di ba? Ang sabi niya nga, willing na siyang humarap. Pinagtakali ng isang mababatas ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtaksil ang Pangulong Bongbong Marcos ng payagan itong maaresto at dating Pangulong Rodrigo Duterte, gayong panay naman ang banat niya rito. Inamo ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon ng Zambales si De La Rosa na harapin ang alegasyon sa kanya sa halip na manisi pa ng iba. Wala rin naman maalala si Kong Hoon na sinabi ni Pangulong Marcos na pipigilan ito ang pag-aresto kay Mayor Digong. Sinabi naman ni Manila Representative Ernix Dionisio Jr., ipiniluwanag na ng Pangulo na sinunod lamang ng gobyerno ang proseso at ang obligasyon nito bilang miyembro ng Interpol na tumutulong din naman sa Pilipinas para sa mga Pilipinong tunutugis sa ibang bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 56 anyos na magsasaka na hulihan ng barel sa checkpoint sa Asinggan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy? Masantos sa kabusan Kuyang Angel. Kulong ang isang magsasaka na kinilalang si Robert Obilio alias Tuyong. 56 anyos may asawa at residente ng Barangay Karusukan, Sur Asinggan matapos itong mahulihan ng baril sa checkpoint. Sa ulat ni Asinggan OIC Chief of Police Major Kathleen May Awingan, alas 5 ng hapon nagsasagawa ng checkpoint ng kanyang mga tauhan nang mapada ng suspek sakay ng pulang motorsiklo at ng masiteto at hinahanapan ng mga papeles ng kanyang motorsiklo at driver's license. Wala itong maipakita at tila naging balisa ito at nagtangkapang takbuhan ng mga otoridad at agad naman ito naharang at nang tingnan ang top box ng kanyang motorsiklo, tumambad ang isang kalibre 45 baril na may 3 magasin at 32 mga bala. Nasamsam din ang isang plastic sachet na bukas na tila may latak-latak pa ng shabu. Sa ngayon ay nasa kustodiya ito ng Asinggan Police Station at naharap ang suspek sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 Illegal Possession of Arms and Ammunition at violation ng Article 151 at Comelec Gun Ban. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasan ni Chikioin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Usapin naman ng LGSF sa BARM sa lukuyan ng tinatalakay sa BTA Parliamentary Inquiry. Detalye ng balita mula kay Jun Di Bakutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sinimula ng ilunsad ng Bangsamoro Parliament ang inquiry kaugnay sa di mano'y maling paggamit ng Local Government Support Fund o LGSF matapos na ang usaping ito ay nauna ng tinalakay sa Congress. Sa pangunguna ni BTA Speaker Pangalian Balindong, una na itong naghain ng memorandum na nag-uutos sa Blue Ribbon Committee at maging sa Committee on Local Government na magsagawa ng kaukulang investigasyon sa kung paanong ang nabanggit na pondo ay ginagamit. Partikular na nakasaad sa memo order ni Balindong na pagsikapan ng committees na makalikom ng eksaktong impormasyon, ihanda ang findings at ang proposed recommendations. Kasalukuyang inaalam ng committees kung meron ba talagang katiwalian o maling paggamit ng LGSF upang maituwid umano kung kinakailangan sa kung ano ba ang intensyon nito sa local communities ng BARM. Ang findings ay siya umanong isusumite ng BTA Parliament sa House Committee on Public Accounts para ma-review. Sa pahayag naman mula kay Minister Obayda Pakasim ng Finance, Budget and Management o itong MFBM, tiniyak nitong ang intensyon ng LGSF ay upang suportahan ang samut-saring development projects sa mga local communities, partikular sa mga newly created towns tulad ng 8 munisipyo ng SGA. Magre-resume next week ang inquiry at inasahang iimbitahan pang ilang concerned ministries na makakatulong na makapagpaliwanag pa ng husto kaugnay sa LGSF issue. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Daghang salamat, John Sokran. At para ho naman sa mga kababayan natin dito sa Central Luzon, sa lahat ho ng naghahanap ng magandang investment opportunity sa mga kababayan natin dyan sa abroad, samantalin ho natin, meron pa hong mga natitirang unit sa pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, yung Severo Mabalacat, Severo Bacolor, Samira at saka Severo Prestige. Ang gagawin po ninyo, makipag-ugnayan lamang sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng township yung iba't ibang mga amenities, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning! Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Bagamat wala naman tayong bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, halos wala po masyadong kaulapan ngayon sa ating bansa, malaki pa rin yung chance ng mga pag-ulan sa bahagi lamang ng Eastern Visayas, dulot ito ng easterlies. Mantala naman, ang nilalabing bahagi ng ating bansa, patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Asahan pa rin medyo mainit na panahon dito sa Kamaynilaan at sa nilalabing bahagi ng ating kapuluan. Lalo't sa ngayon po, hindi naman na umiiral yung amihan. Posible pong magkaroon ulit tayo ng bugso ng amihan sa nalalapit na around Sunday to Monday, pero possible hanggang Northern Luzon na lamang ito. Wala rin po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. At ito po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat, Kaobet Badrina. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya pag-uusapan ho natin yung pag-iingat na dapat natin gawin sa init. Dahil alam ba ninyo na yung init pala, yung matinding exposure natin sa init, pwedeng mag-trigger ng problema sa pag-iisip. Oo, may mga psychological impact pala yan, ha? Sa ikapitong pong taunang selebrasyon o convention ng mga nutritionists at mga dietitians. Ito yung Nutritionists Dietitians Association of the Philippines. Hinarap ni Senator Amy Marcos sa mga health expert upang ipahayag ang kanyang suporta at magbahagi ng konkretong inisyatiba para mapalakas ang kampanya para sa tamang nutrisyon sa bansa. Ang tamang nutrisyon daw po from tumba. Bago pa man magbuntis ang isang nanay, dapat pinagtutuunan na natin ang kanyang nutrisyon para yung sanggol na madidevelop talagang malusog. Binigyan din ni Senator Amy na ang pangangailangan na iba yung pagtataguyod ng wastong kaalaman sa nutrisyon at tamang pagkain. Ngayong marami ring pamilyang Pilipino ang kulang sa access sa masustansyang pagkain. Dito niya papasok ang dapat na pagtutulungan ng pamahalaan at ang sektor ng kalusugan at edukasyon upang malabanan ang kagutuman at malnutrisyon sa bansa, lalong-lalo na sa mga kanayunan at mga mahihirap na komunidad. Nais ni Senator Amy na magkaroon ng mas malawak at mas sistematikong integration ng nutrition education sa mga paaralan upang maitanim sa mga kabataan ang kahalagahan ng masustansyang pagkain mula pa lamang sa murang edad. Hinimok din niya ang mga lokal na pamahalaan na palawakin ang community-based feeding program nang hindi lamang nagbibigay ng pagkain
o mga ayuda, kundi magsisilbi ring oportunidad upang turuan ang mga pamilya ng wastong meal planning at food preparation. Sinabi pa ni Senator Amy na kailangan na mas malawak ang saklaw ng nutrition program at madagdagan ang bilang ng mga registered nutritionist dietitian sa mga pampublikong ospital at mga paaralan. Tiniyak din ng presidential sister na patuloy siyang susuporta at magkakaroon ng inisyatiba para malabanan ang gutom, magtataguyod ng mas malusog at mas malakas na henerasyon ng mga Pilipino sa bagong Pilipinas. Ito na, kasama na natin si Sir Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at sa mga taga-pakinig at taga-panood natin sa DCRH. Ayan, alam ko pinag-aralan ho ninyo hindi lang naman yung formulation ng gamot, kundi pati yung mga epekto nito sa katawan, at saka yung mga pagbabago sa katawan ng tao nung kayo po nagtatangka pang maging cum laude sa sa College of Pharmacy, Saan university ka nga nagtapos ng pharmacy, Sir Brian? Yeah, sa Perpetual Binyan ako. Perpetual Binyan. Ayan, ha. Okay. Ilang taon ka nag-aral ng pharmacy? Ba't ang tagal? Ba't 5 years? For others, 5 years, but for some of us, 4 years. No? Yung old curriculum, 5. Pero ngayon 4 na lang. Yeah, 4. Pero ikaw tinapos mo ng 3. Yawa nga. 4 din. Okay. Anyway, so anong kinalaman ng init sa pagkakaroon ng psychotic episode ng isang tao? Siguro kung paliwanag muna natin sa mga tagapakinig, ano ba yung heat stroke, no? So ang heat stroke kasi, yung init, no? Pag sobrang init sa paligid natin, may probability na magkaroon tayo ng heat stroke. Heat stroke occurs kapag yung body natin nahihirapan ng i-regulate yung temperature dahil sa nga matagal na mainit, na matagal tayo naka-expose sa init ng above 40 degrees Celsius. Pag sobrang init talaga yan, ang nangyayari kasi sa body natin, it will naturally compensate. Meron tayong tinatawag na cooling mechanism at yun yung pawis natin. So dahil mainit yung paligid natin, your body produces the sweat. At kapag sobra-sobra na yung lumalabas na tubig sa atin, sa katawan natin, doon na nagkakaroon ng physiological changes. Mamaya pupuntahan ko konting saglit, no? yung sa psychotic na nangyayari. Tandaan din kasi natin na yung human body natin is composed of around 50 to 70% water. Bakit ganun kadami? No? Bakit 50 to 70% water? Kasi kailangan, mahalaga talaga siya sa body natin to regulate everything and to make sure nagfo-flow ng tama, no? Yung mga nutrients sa katawan natin, yung mga electrolytes natin. Another thing that we have to factor in, aside from our body, 50 to 70%, yung dugo mismo natin. Yung dugo natin is composed of 55% plasma and 45% blood cells. So, yung plasma na tinatawag natin, ito yung 90 to 92% ng dugo natin sa 55%. More or less, kalahati ng dugo natin is also water. So, during dehydration, because of extreme heat, dahil ginagamit ng katawan mo yung tubig sa pag-cooling system, no? Pag sweat mo, doon tayo nagkakaproblema. Lumalabas hindi lang yung tubig, pati yung mga electrolytes natin. Meaning, yung sodium, yung potassium ng katawan natin lumalabas. No? Dahil lumalabas yan, nagkakaroon ng imbalance with the sodium and potassium sa loob ng katawan natin. Kasi supposedly, si sodium tsaka si potassium, magbabalanse yan para yung para mapanatili yung labnaw or lapot ng dugo natin. So kapag ka nagkakaroon ng imbalance, yung electrical signals, no, sa mga utak natin between our neurons, nagkakaroon ng problema. So anong nangyayari? Nami-misfire yung neurons natin, nagkakaroon ng maling pag-firing, no, yung neurons, yung electrical signal sa utak natin, nagli-lead yan to disorientation. So pag nadidehydrate yung mga tao dahil sa sobrang init, parang yung nadidisorient siya. Ibig sabihin no, nagmi-misfire na yung neurons sa utak natin. Minsan nagkakaroon ng hallucination tsaka agitation. So meaning, agitated, mabilis uminit yung ulo because of, again, dehydration. Also, another thing dyan, pag naubos, no, nagkakaroon tayo ng nagbabawas yung potassium natin dahil lumalabas din sa katawan natin, nagkakaroon ng overstimulation yung nerve cells natin, meaning yung tao na nagkakaroon ng lack of potassium, nagkakaroon ng restlessness, nagiging anxious, at nagiging mas aggressive. Kaya minsan napapansin natin, parang pag sobrang init, tapos dehydrated ka,
irritable ka na, tapos medyo mas aggressive yung tao, mas nakikipag-away. Ang problem no, dahil din nagkakaroon ng sodium retention, nagkakaroon nga ng disbalance dyan, nagkakaroon siya ng neurological symptoms kasi nagkakaroon ng brain swelling or tinatawag natin na cerebral edema. Plus the fact na kapag lumapot yung dugo natin, yung oxygen na iniikot, sinicirculate sa blood natin, nagkakaproblema yan. Magkakaproblema ka with your blood pressure, tataas yan. Kasi nga, lumalapot yung dugo natin, nag-overcompensate yung katawan naman natin, yung vessels, yung mga ugat natin, i-restrict niya ng konti yan kasi nagkakaroon ng vasoconstriction tinatawag, tumataas yung blood pressure. So, compounding yan. And it's not just because of the heat, but because of the response of our body to heat that causes that disbalance sa dugo natin. So kaya laging sinasabi kapag mainit, magdala ng maraming tubig kasi you need to replenish lahat ng lumalabas para ma-maintain mo yung cooling system. Lahat ng lumalabas na water sa katawan mo, you have to replenish it. But don't just drink water. No, sinasabi namin, you need to eat fruits and vegetables as well kasi kailangan ma-replenish yung electrolytes mo. Kaya nga yung mga athletes, di ba, they have electrolyte or ion drinks kasi para ma-supply yung sodium at potassium, yung mga ions sa kailangan mo para ma-maintain yung balance. So yun ang koneksyon ng init sa hypertension. Yes, at sa psychotic disorder. So talagang magkaduksong yan. Kaya nga ang katawan natin, ganun karami yung tubig. Kasi pag nag-disbalance yan, or kumonte yan, talagang ang laki yan. Even kidney function mo is also affected. Yung bang pagka mainitin ng ulo, yun ba yung psychotic na sinasabi natin? Kasama ang pagiging mainitin ng ulo kapag mainit yung panahon because nagkakaroon ka ng dehydration. Kasi normally, pag irritable ka talaga and your mind is nagkakaroon na misfiring yung neurons. Akala ko pagka psychotic, mali-mali na kagad ang mga parang ang tawag dyan, may tama na. Hindi pala. Mainitin lang yung ulo. Ito, di bang para kang may tama, kasi dahil nga, nagkakaroon ka na misfiring neurons Hindi ka nakakapag-isip ng tama. You'll have hallucinations as well Wow. Mabuti na lang pala yung mga traffic enforcer, binibigyan natin ng break. Baka mamaya, mali-mali yung ibigay na sa inyas, parang disoriented sila. Kaya yung mga sasakyan nadi-disorient din. So make sure may proper break talaga sila. Okay. Yan, kaya dapat talaga ang, lalong-lalo na yung mga magsiswimming, Okay, magbibilad ng dahil nakakatuyo. Ngayon, ano yung sinasabi nilang nagdudulot din ito ng muscle cramp? Ano naman yung muscle cramp, Sir Brian? Kasi ngayon napapansin mo, parang napapadalas yung pamumulikat natin pagka mainit ang panahon. Bakit yun? Yeah, na mangyayari talaga yun because of the lack of water. Dahil bumababa yung tubig sa katawan mo, even your proteins in your muscles, nagko-constrict yan Kasi again, binanggit ko kanina yung sodium and potassium pump na tinatawag natin. It includes every part of your cells, That includes your muscle cells. So kaya nagkakaroon ng constriction yung mga muscle cells natin, kaya ka nagkakaroon ng cramps kapag nauubusan ng tubig. Kaya kailangan matama yung hydration para mabalance yung electrolyte natin sa katawan. Sabi ko sa iyo, di inom ko ng maraming tubig. Ihi naman ako ng ihi. Ang mahal naman ang mahal ng mga bayad ng ihian sa mga gasolinahan. Normal ho yun. Magbaon na lang kayo ng Kailangan Kailangan. Kasi nga, your body compensates naturally. Talagang papawisa kapag mainit, automatic. And yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng disbalance. Okay. Teka muna, habol ko lang, Sir Brian, kasi mag-exam yung mga bata, Basta ang assurance mo, ang ultabayo, pwede nang pwede nang i-take ng mga bata kahit nasa elementary age. Yes, kasi nung nagpa-amend kami, nag-apply naman kami sa FDA of amendment nung sa Ultrabayo, lumalabas na safe naman kasi talaga siya. So in-approve kami ng FDA ng 3-year-old as early as 3-year-old. 3 years old. Sabagay, yung mga nag-aaral naman sa 5-6 na above 3 na, Anong regimen ang pag-inom? Yeah, the recommendation is 1 capsule. Tapos binubuksan per day, Pero kung naman, pwede rin yan at least every other day for kids, but it's generally safe for them. Bago matulog o kailan niya dapat inumin? We still give it bago matulog. That's the recommendation. Kasi pag natutulog tayo, that's the time your body recuperates. Nakakatulong yung activation of PDC sa pag-remove
ng mga toxins sa mga kalaban sa katawan natin. Ayan, okay. Doc, mas magaling pa ho ito sa ibang doktor. Pag pinag-uusapan ho natin, may kinalaman ho sa biological setup ng isang tao. Kasi ang inyong inaral noon sa pharmacy, Sir Brian, di ba? Anong magiging epekto ng gamot sa tao? Correct. Oo. Kaya minsan akala lang nila yung mga pharmacists yung magtitinda, no? Taga-tinda ng gamot. Ay, Pero hindi. inaaral kasi namin yung gamot, how it affects your body. So dahil kailangan mo aralin yung gamot, yung effect niya sa body, kailangan mo aralin yung body system. No? Correct. That's the reason why marami ring natututunan, maraming alam yung mga pharmacists. At saka pinakamagaling kayong magbasa ng sulat ng doktor. Ayan. Correct. Sir Brian, thank you for joining us this morning. Thank you so much, Maraming Doc salamat. Angel. Ingat-ingat sa mga kababayan natin. Ayan, at paalala ho, uminom lagi ng tubig, i-hydrate natin ang sarili. Napakahalaga na meron ho tayong sapat na supply ng tubig sa ating katawan para malabanan ang mga sakit na dala po ng matinding init ng panahon. Lalong-lalo na yung mga may lakad. Sir Brian, thank you again. Magandang umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Hoy, 24 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magandang umaga sa ating mga suki all over the world. Sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, Evan lang dyan sa Las Vegas. Sa mga taga News Shuttle, Washington. At basta sa mga suki natin, siyempre wag natin kalimutan ang ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Na galing ho sila sa school. Ma'am Linda, Sir Art, Tita Cora, Sir Manny, si Ma'am Lloyd, at saka si The Debonair Junior Bao ng Cavite. Yan ho yung mga natin, mga kababayan natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa The Hague, Netherlands. At sa mga suki ho natin sa Japan, sa Estados Unidos. Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin sa Japan, ha. Sa mga Pinoy dyan po sa Hong Kong at saka sa Macau. Kumusta na po kayo? Yan din sa mga taga Taipei, Taiwan. At syempre yung mga sima natin, ha. Ingat. Pag uwi ninyo ng Pilipinas, wag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng di kalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variant siyang tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders nyo, po pwede ho ninyong itawag sa 0919-095-5935. Ayan, ha. Sabi po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. 26 na makalipas sa alas 5 na umaga. Mahiwagang tunog. At habang kayo nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, eto muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 28,000. Wala na munang clue. Ayoko na muna magbigay ng clue. Malay natin, umabot pa ito ng 100,000. Basta yung unang item na hinahanap natin ay plastic na upuan na ginagamit ho ninyo. Pwedeng gamitin habang naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin lamang po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Sumang-ayon naman ang mga lider ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panawagan ni Senate President Chis Escudero na huwag gamitin ng mga kumakandidato sa 2025 midterm elections ang isyu ng pag-aresto sa dating Pangulong Digong bilang paraan ng pagpapalakas ng kanilang kampanya. Ayon kay Senator Escudero, hindi dapat patindihin ang claims of partisanship sa kabila ng pagkilos ng International Criminal Court laban kay Mayor Digong. Sinabi ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, hindi dapat gamitin ang kaso ni Mayor Digong upang makakuha ng suporta sa darating na eleksyon.
Ayon naman kay Congressman Judas Idre, hindi ito sapin tungkol sa presidente o dating presidente. Hindi ito sapin ang kampo ng Duterte versus kanino. Ito yung sapin ng krimeng nagawa. Binigyan din niya ng atensyon ay dapat nakatuon sa mga biktima ng EJK at sa kanilang mga pamilya. Suportado naman ng 2 miyembro ng Kapulungan ng Kongreso ang naging desisyon ng Pasig Regional Trial Court na tanggihan ang petisyon ni Pastor Apollo Quiboloy na isailalim ito sa house arrest. Ayon kay Assistant Majority Leader Ernest Junicio ng Maynila at kay Congressman J. Kung Hu ng Zambales, ang desisyon na ito ay nagpapakita na walang dapat na special treatment. Lahat ay dapat tratuhing pantay sa ilalim ng batas. Naniniwala rin si Kung Hu na House Assistant Majority Leader tama ang naging desisyon ng korte na tanggihan ang house arrest laban kay Quiboloy. Handa na ang 108 TODA Action Party List na tuparin ang pangarap ng mga tricycle driver at mga operator na magkaroon ng sariling pabahay mula sa pamahalaan. Ito naman ang tiniyak ni dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano, ang first nominee ng nabanggit na partido. Sinabi ni Feliciano, karamihan ng TODA members ay nangungupahan lamang at walang kakayahan na mag-avail ng housing program mula sa gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit kasama sa prioridad ng TODA Action Party List na gawing miyembro ng Pag-ibig ang lahat ng mga tricycle driver at mga operator sa buong bansa. Naniniwala ang first nominee na lalong magsisikap ang mga TODA members kapag sila ay naghulog ng kontribusyon sa Pag-ibig. Sinabi ni Feliciano na handa rin ang TODA Action Party List na makipagtulungan sa NHA para magkaroon ng mura sumalit disenteng pabahay ang mga TODA member. Maganda umaga, Pilipinas! Napag-uusapan na lang din po mga TODA. Nakuha naman ni mayoral candidate Isko Moreno ang suporta ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o PEDJUDAP para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Hindi lang si Francisco Dumagoso, yun pong tunay na pangalan ni Yorme Isko, ang sinusuportahan ng nangungunang Transport Group, kundi maging ang running mate nito na si Chi Atienza para sa pagka-vice mayor, ganyan din ang buong slate ng kanyang mga kandidato para sa kongresista at konsihal sa 6 na distrito ng Maynila. Ayon kay PEDJUDAP President Rodelio Soto, ibinigay ng kanyang grupo ang suporta kay Yorme Isko dahil sa malakas nitong leadership, maayos na pamamahala at dedikasyon sa serbisyo publiko. Pinuna rin ng presidente ng PEDJUDAP ang kasalukuyang administrasyon ng Maynila na mistulang nawala ng gobyerno. Salabat daw ang problema sa traffic sa mga lansangan, ang Divisoria ay naging dugyot at maging ang buong Maynila. Maganda umaga, Pilipinas! Naniniwala naman si dating Senador Gringo Hunasan sa usapin ng kasarinlan ng Pilipinas at hindi politika ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng programang Balansyado, partikular na kinekstyon ni Hunasan kung bakit sa ibang bansa at ibang porte pa gagawin ang paglilitis sa dating Pangulo. Bakit kailangang ipaubaya natin ang paglitis sa isang dating presidente sa ibang bansa, sa ibang korte? At ang usapin dito, hindi ito political, dahil siyempre marami nang nagsasalita mga political experts. Hindi ito legal, marami nang nagsasalita mga law experts, mga constitutional experts. Sa akin, para sa akin, ang usapin dito yung kasarinlan natin bilang malayang bansa. Gayunman, naniniwala pa rin ang dating senador na dapat ding mapakinggan ang mga biktima ng extrajudicial killings at ang drug abuse para maging patas naman ang laban. Totoo, bakit yan? Maring natatakot yung mga biktima nung sinasabing extrajudicial killings. No? Ilabas din natin, hanapin natin, turiin natin, pakinggan din natin yung mga biktima mismo nung drug abuse, yung drug abuse mismo, yung mga sindikato ng drug. Hindi ito paramihan, ha? Sinasabi ko lang, para patas ang laban at gawin natin yan dito sa sarili natin bansa. Maganda umaga, Pilipinas! 33 makalipas ang alas 5, hanap buhay, isa sa mga susi ng pagbaba ng krimen. Ayon ito sa Trabaho Party List. Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Binigyang diin ng Trabaho Party List ang kahalagahan ng job creation upang patuloy na bumaba ang krimen sa bansa.
Ito ang pahayag ng grupo matapos ang ulat mula sa National Capital Region Police Office kung saan bumaba ng 37% ang crime rate sa Metro Manila nitong Pebrero. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, ang pagkakaroon ng maayos na hanap buhay ay nakatutulong upang mabawasan din ang mga gumagawa ng krimen. Kaya naman kabilang sa mga plataforma at advokasya ng Trabaho Party List ang makipagtulungan sa pribadong sektor at mga ahensya ng gobyerno upang makalikapan ng mas maraming trabaho. Isinusulong din ng Trabaho Party List ang mas pinaigting na ugnayan sa pagitan ng local at foreign businesses na isa ring daan upang magkaroon ng job openings. Ipinahayag pa ni Attorney Espiritu ng Trabaho Party List na sa pagbibigay ng tamang suporta sa mga manggagawa, tiyak gaganda ang ekonomiya ng bansa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Igel. Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 5 na umaga, oras para tayo naman ay mag-ultabayo. Ano nga ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At doon ho napatunayan, ang bawat kapsula ho ng ultabayo ay nagtataglay naman ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Napaka-potent po nito para paganahin yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin magandang tulog, nagkakaroon tayo ng sapat na pahinga, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. At syempre, pagka maganda nating tulog, magandang disposisyon natin sa kinabukasan. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed at saka sa Pasmed. Ayan ha. Pero kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang ultabayo po, paalala natin, ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 35 makalipas ang alas 5 na umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga, Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Siyempre, huwag natin kalimutan si Justice Max De Leon ng Court of Appeals at ang ating court administrator na si Justice Raul Villanueva. Good morning po sa inyo, Ambassador Harry Amping. Kumusta ka na, ha? At siyempre, yung aking paboritong profesor noon sa AIM, si Professor Andy Pereria na ngayon po ay nandyan sa Japan. Good morning po sa inyo, Prof. Ingat, ha? Lahat ng ating mga suki all over the world. Thank you! At bukas ay Sabado na, kaya happy weekend din. Isinusulong naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP magkaroon ng mas maraming baseload power plants upang matugunan ang inaasahang mataas na demand ng kuryente sa nalalapit na tag-init. Sinabi ng tagapagsalita ng NGCP na si Cynthia Alabanza, mahalagang magkaroon nito para matiyak ang katatagan at maasahang power transmission network ng bansa. Ang baseload kasi ay patuloy na nag-ooperate at nagbibigay ng hindi naaantalang supply ng kuryente kumpara sa renewable source gaya ng solar at wind energy na may mababang kapasidad. At saka yung pag-i-store medyo challenge pa rin para ho sa renewable energy. Ay, nako, para ho sa mga taga Oriental Mindoro, yung problema ho ninyo dyan po sa supply ho ng kuryente, malapit na rin humalunasan, ha? Kaya muli nagpapasalamat tayo kay Ma'am Joanna Valencia sa kanyang ginawang pagbubuklod ng mga politiko dyan po sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Maganda umaga, Pilipinas! Aabot naman ng 8.37 billion pesos ang nawawala sa mga Pilipino dahil lamang sa hidden foreign exchange o Forex Pay nito lamang 2023. Ito po yung pinapatong sa remittance ng hindi nila nalalaman. O nga naman, bakit ganun? Halimbawa, yung isang nagre-remit galing sa New York, magbabayad na ho siya ng $1.8 yata, para doon sa kanyang remittance. Pagdating dito sa Pilipinas, may kaltas pa rin. Bawas pa rin ho.
Base sa pagsasaliksik na komisyon ng WISE, isang global technology company, 18% lamang ng mga Pilipino ang alam ng epekto ng hidden forex markup. Kahit na 72% sa mga ito ay naniniwalang alam nila ang international payment costs. Nasa 57% naman ng mga respondent ang nag-overestimate ng kanilang kaalaman tungkol sa forex piece at 25% naman ang hindi alam kung anong epekto nito sa kanilang remittance. Halimbawa nito, yung $10,000 ay katumbas ng 578,000 na ina-advertise bilang libre sa fee. Pero ang hindi nila nalalaman, 21,187 pesos ang ipinapatong dito bilang hidden forex piece. Sa research po ng WISE, lumalabas din na karamihan ng mga biktima ng hidden forex piece ay overseas Filipino worker, yung mga gig company workers at mga pamilya nito na tumatanggap ng remittance. Alam mo ninyo, ito dapat talaga ma-check din ho ng mga kinauukulan natin, yung mga eksperto sa pananalapi. Bakit ganun? Di ba? Nagbawas na ho doon, nagbayad na ng fee para sa remittance. Pagkatapos pagdating dito, bawas pa rin ho yung kanilang, makikitahan man ho ninyo pagpasok sa bangko, sa halip na buo yung equivalent ng 1,000 halimbawa, $1,000. Pagdating dito, kulang ho yun. Malaki ho yung kaltas. Napaka-unfair naman ho niyan. Maging sa internet, nakapagtatala na rin ng election-related incidents ng pambansang pulisya. Ito naman ang iniulat na Police Lieutenant General Wallen Arancilio, tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group sa gitna ng nalalapit na eleksyon sa Mayo. Ayon kay Arancilio, 7 reklamo na ng Cyber ERI o Election-Related Incident ang kanilang natanggap kung saan 4 sa mga ito ay tumatarget sa mga politiko. Naitala ang mga insidente mula sa Region 6, Region 13 at Region 11, gayon din sa Region 1. Kabilang sa mga naghainan na reklamo ang 2 mayor, 1 board member at 1 kapitan ng barangay. Karamihan sa mga ito inireklamo ang mga banta sa kanilang buhay, defamatory content na ipinopost online laban sa kanila. Since po yung pinost doon sa online ay may mga defamatory content that causes damage doon sa mismong victim. And also po it is in relation to Section 6 of 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ginamitan po ng ICT or pinost po online yung mga defamatory content. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nananatiling leader ng PDP Laban ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang sinabi ng PDP Laban senatorial candidate na si Attorney Raul Lambino sa Bakit Ikaw DCRH job interview sa kabila ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Ayon kay Attorney Lambino, bagamat wala ito sa Pilipinas physically, nananatiling ulo ng oposisyon si Mayor Digong sa pamamagitan ng mga sasabihin nito na ipararating naman ng kanyang abogado. Hindi pa rin nawawalan ng ulo. Si Tate Digong pa rin ang ulo namin. Kahit na physically wala siya rito sa Pilipinas, pero yung kanyang espiritu dito sa Pilipinas o ang kanyang karisma sa Pilipinas na nananatili pa rin. So siya pa rin ang ating leader sa opposition. At yung mga pahiwatig niya, yung kanyang mga bibitawang salita, kung hindi man siya makapagsalita live or recorded, then i-relay niya yan sa kanyang mga abogado at sigurado naman yung kanyang mga abogado sasabihan kami kung ano ang gustong direksyon ni Tatay Digong. Iginit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi siya nagtago ng isilbing arrest warrant laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Kapanayam ng programang Balansyado, sinabi naman ng senador, nakatanggap na siya ng impormasyon hinggil sa warrant bago pa lumipad ang PDP Laban para sa campaign rally sa Hong Kong, kaya't nagdesisyon siyang wag nang sumama upang asikasuhin ang paggawa ng petition for certiorari and prohibition. Hindi ako nagtago. Kasi yung, di ba, if you can remember, nandun na kami dapat lahat sa Hong Kong. Dahil nga yung rally namin sa PDP Laban. Kaso, prior to that, nakatanggap na ako ng impormasyon na meron na daw warrant of arrest para sa aming dalawa ni Pangulong Duterte galing sa ICC. So, instead na magbiyahe ako ng Hong Kong, hindi na ako tutuloy at ayusin ko na lang yung aming petition for certiorari and prohibition.
Paliwanag pa ni Senator Bato, kailangan kasing makapag-file ng petisyon sa Korte Suprema paglabas ng waranta at pinatay niya ang kanyang cellphone dahil sa napakaraming tumatawag at naghahabol naman sila ng oras. Kasi paglabas ng warrant, dapat nakapag-file tayo kaagad sa Supreme Court nung ating petisyon. So, kinordinate ko yung aking yung lawyer ko at saka yung lawyer ni PRRD para makagawa kami ng Petisyon. yung pinatay ko yung aking cellphone dahil ang daming tawag talaga. Para makafocus muna kayo dyan. Para makafocus at Oo. concentrate kami dito sa aming ginagawa dahil naghahabol kami ng oras. Magandang umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5, may kalakasang pagyanig ang gumising sa mga taga Ilocos. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez sa RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bago mag-alas 4:30, ngayong madaling araw nang yanigin ng magnitude 4.4 na lindol ang silangang bahagi ng bayan ng Magsingal sa Ilocos Sur. Sa report na ilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philippines, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro. Dahil dito ay nakapagtala ng intensity 4 sa mga bayan ng Santa Catalina, lungsod ng Digan, bayan ng Libida, San Vicente, Bantay at Santa o bayan ng Santa sa Ilocos Sur, mga bayan ng Tayum, Bangged at Peñarubia sa lalawigan ng Abra, habang nakapagtala rin ng instrumental intensity 3 sa bayan ng sa lungsod ng Bigan, Sinait, Ilocos Sur, maging sa Bangged, Abra, habang intensity 2 o instrumental intensity 2 sa Lawag City, Batak at maging sa ilan pang mga lugar. Sabi ng TVOX, hindi naman naasahan na nagkaroon o magkakaroon ng pinsala sa nabanggit na pagyanig at hindi na rin naasahan pang magkakaroon pa ng aftershocks. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala, mamalengke muna tayo. Nasa Maricaban Public Market pa rin si Giselle Ricaport. Good morning, Giselle. Good morning, Kuyang Angel. Biglang baba ng 25 pesos kada kilo ang presyo ng manok sa Maricaban Public Market sa Pasay City. 185 na lang yung kada kilo ng whole chicken mula sa 210 kada kilo noong Lunes lang. Ganyan din ang presyo ng picho, hita at pakpak habang atay balunan 220 pesos kada kilo naman. Sa baboy, nagkapago pa rin sa 370 kada kilo ang pigi at kasim, habang 390 pesos ang kada kilo naman ng liempo. Ang ribs, 350 kada kilo, habang ang pata, 300. Mas mataas pa rin yan sa maximum suggested retail price ng kasim at pigi na 350 pesos kada kilo dapat at sa liempo, 380 pesos naman. Ayon sa mga retailer, posibleng sa mga susunod na araw para bumaba ang presyo ng karne ng baboy o magpapatupad sila ng maximum suggested retail price. Abisoan nila kasi ng kanilang mga supplier, baka raw sa mga susunod pa bumaba ang presyo sa farm gate na walang pagbabago mula ng pairali ng MSRP ng Department of Agriculture ngayong buwan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, pero yung mga magbubukid natin, yung problema ba sa kamatis dito sa may bandang Nueva Vizcaya, na-address na? Problema pa rin kasi mababa pa rin yung farm gate. Mataas ang bentahan sa palengke, sa mga palengke, pero yung farm gate mababa pa rin. Ito ang sigurado kong hindi nag-i-increase. Ang tinutukoy po natin mga proyekto po ng proyekto, yung the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal, St. Monique Ballet. Pwede nyo pa rin humabil yan through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908 para po sa schedule ng tripping. Ito pong St. Monique Ballet, ang pinaka-prestigious na project ngayon dyan sa Binangonan, Rizal, dahil meron po itong tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model. Yung 2-story townhouse ay meron pong balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Yung bang pagkagising po ninyo ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang alok sa atin ng St. Monique Ballet. The most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! Itong minuto na lamang bago mag-ACS na umaga.
Agong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Mindanao na tinawag pong sub-Saharan level daw. Lupit ano ha? Alam mo ninyo, hindi ko galing po muna ng mga ipinopost o sinasabi ng kapwa natin mamamahayag. Kaya lang, ewan ko kung gustong magpasikat itong si Heydarian. Totoo lang, ngayon ko lang narinig din yung kanyang pangalan. Lalo na nang sabihin ho nito na yun daw pong pinuntahan niya sa bandang Mindanao ay kahalintulad ng sub-Saharan level. Lupit ano ha? Ano kayo pinuntahan ho nito? Baka naman daw pinuntahan mo yung mga minahan, mga mining dyan sa Surigao. Na pinatatakbo ho ng mga politiko. Mukhang sub-Saharan ho talaga dating nun. Pero kung nag-ikot ka ng Mindanao, sa North Cotabato, halimbawa, ano ha? Makikita ho ninyo yung mga progreso doon, no ha? Hiyang-hiya naman ako. Di ba? Ang ganda-ganda ng mga farm tourism areas doon pagkatapos sasabihin sub-Saharan. Lupit, ano ha? Ay, nako, pumunta ka ng maayos ha sa mga lugar, baka kung saan ka nagpunta pagkatapos pupunahin mo yung Mindanao bilang sub-Saharan sub-Saharan level daw. Lagi ko ito hindi lang nabigyan ng libre. Baka nasingil ng mga hotel doon. Tibay ho naman kasi din ng ibang mga vlogger. Pupunta pagkatapos gusto libre. Pagkatapos pagka hindi ho nabigyan ng magandang ng libreng accommodation, negative na kaagad ho yung mga ipapantibay nito. Antibay ng pagmumukha nitong mga ito. Ano, ha? Negosyo yan. Diba? Hindi naman hinihiling sa inyong i-promote sila. May mga paraan naman ho ng promotion. Wag na. Ay, congratulations muna kay Senator Bong Revilla sa pinakauling survey po ng RPMD. Nanguna ho ito, si Senator Bong Revilla. Congratulations, Senator Bong Revilla. Ha? Tapos, doon din sa isa pang survey naman, pinakauling survey naman ng Pulse Asia. Ayan, pasok din ho dyan si Senator Bong Revilla. At congratulations kay Mayor Abby Binay. Pasok din ho siya sa Magic 12. Senator Mayor Abby Binay. Mukhang dibdiba ng pangangampanya ng mga taga Makati. Lalong-lalo na dyan po sa Taguig. Para kayo ay pumasok sa Magic 12 dito po sa darating na eleksyon. Umaga, Pilipinas! Muli ang ating paalala, magwi-weekend. Sa mga mag-outing, iwasan po natin ang init ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang bandang alas 4 po ng hapon. Dahil dyan daw po yung mataas na heat index. Lalong-lalo, naalala ko naman tuloy yung Boracay, ano ha? Yung Boracay, kung yung pong natatandaan, naging kontrobersyal nitong nakalipas na administrasyon dahil matindi ho yung ginawang paglilinis, ano ha? At pagpapasara ng mga establishmento na hindi tumutugon sa mga environmental requirements, ano? Nalinis yung Boracay, nasakripisyo yung negosyo, basta't malinis lamang po at maging kaaya-aya sa mga turista. Nanumbalik ho ang sigla ng Boracay pagkatapos nga po ng pandemya. Kaya lang muli tayong nagulantang na meron pong isang dayuhan ang ginahasa at pinatay. Sabi ho nung kausap natin doon, sabi hindi naman ho sinasabi na adik ang may kagagawan. Sino namang matinong may pag-iisip ang gagawa na manggahasa at pumatay, lalong-lalo pa ng dayuhan dyan po sa Boracay. Ay, sus, may ginoong buhay to. Ngayon nyo, kaawaan yung mga lintik na mga adik na yan. Diba? Asa na yung Commission on Human Rights? Dapat manindigan ho kayo dito po sa nangyaring ito. General Torre, ito siguro ang tutukan mo. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating panawagan. Susunod na po ang 2x2 sa tang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Niccolo Machiavelli. Ang sabi niya, the first method of estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. ACS Balita, just a while, 1 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas!